Kaya nga itatawag mo eh. Ulit mo. Good day mga ka-airsoft. Ayan. So, ngayon, another day. Today is Friday. Today is Friday. Ayan. So, bukas, announce ko lang bukas. Bukas ba? Tama ako, sa South sila Big Man. So, babiyahing South sila bukas. So, sa mga taga-South dyan, kung taga Batangas, Cavite, Laguna ka, pwede kang tumawag for booking para diyan ka mamili on the spot. Ilalatag lahat sa'yo, diyan ka mamimili, diyan ide-demo, diyan ite-test fire bago mo babayaran. Okay. So, pero ngayon, meron tayong walk-in client, ayan, meron tayong guest, meron tayong visitor from Nueva Ecija. So, yan sila Sir is bumiyahe pa. Si Sir Charles, ayan. Si Sir Charles from Nueva Ecija. So, ang unit na kinuha ni Sir, hindi niya pinalagpas yung Desert Eagle natin, yung Silvergun Desert Eagle na Deadpool. So, bakit siya Deadpool, guys? Kasi tingnan nyo, diba ito yung logo ng Deadpool? Obvious naman, diba? Tapos, ang ganda ng mga markings din. Tinanong ni Sir kung normal ba yung mga gasgas? Yes sir, normal yun. Yun yung style niya. So, ayan na. Hindi to sinadyang ginasgas, guys. Makikita nyo kasi parang, ayan na, may gas siya. Ayan. Normal po yan sa Deadpool. Ayan. Diba? Ang ganda niya. Ano siya? Para siyang matte. Yan. Parang magasgas nga. Tapos, ito yung magazine niya. Gas-gas din. Pero sa Giant, ha? I mean, yun talaga yung style niya. Hindi siya sinadyang lihain namin, hindi. So, yun talaga siya. Okay, ayan yung mga markings niya. Okay. Okay. Then, meron din siyang rail. Hindi siya tulad ng iba na walang rail. So, etong Deadpool na Desert Eagle na to, guys, bihira lang to lumabas, 'di ba? Ang kadalasan na ating nakikita is yung black then yung silver. So, yun talaga. Then ito limited lang to. Kaya sinabi ko yun kay Sir. Kaya siguro ito yung nakuha niya kasi nga nasabi ko na limited lang. Okay, Sir, demo ko na po. Pwede kayo Sir lumapit ha. Hindi naman po kayong ganong kita. So, guys, si Desert Eagle, full metal po tong unit na to. So, kahit gamitan mo siya ng 14 kg, okay lang, sir. Kasi, di ba, lagi sinasabi ni Big Man, yung ibang mga pistol, yung mga Glock, mga 2011, mga 1911, ang sinasabi lang is 12 kg. Pero dahil full metal tong Desert Eagle, so, pwede tayo mag 14 kg. Pero ang gagamitin ko ngayon is 12, yung standard lang. Ayan, sa mga nagtatanong ng how much, sa mga interested, malaman yung presyo ng Desert Eagle natin, mag-PM po kayo, sir. Mga sir, mag-PM po kayo para po dun nyo po malaman yung price and details. Okay, sir. Okay. Sa paglalaro ng airsoft, meron tayong kapartner na silicone oil. Yung silicone oil, sir, ito yung parang maintenance niya. So, mapapatagal mo yung unit mo with silicone oil kasi kapag nagsisilicone oil ka, hindi ka yung may mga rubber o-ring kasi to, may mga plastic na pwedeng lumutong without silicone oil. So, kailangan lagi tayo mag-i-spray. Ay, hindi naman palagi. Kapag sir nakita mong tuyo siya, tsaka ka mag-i-spray. Hindi naman kada gamit. So, pag mag-i-spray ka sir, dito lang, slightly press. Slightly lang sir, huwag nyo pong isasagad. Slightly press, then spray po kayo. Then, hintayin nyo lang pong bumaba yung oil. Then, dito naman po, sa inlet bulb. So, itong inlet bulb, sir, ito yung, dito ka maglalagay ng gas. Itong inlet bulb. Ito, output bulb, kung tawagin, ito po yung hinahampas ng hammer para mag-release siya ng gas.
para mapagana to, para pumutok. Okay? Then, sir, sa unit, ini-spray sa unit, sir, open slide mo siya. Then, sir, taas niyo po to, ilalak. Okay? Ayan. Then, dito po kayo mag-i-spray, sir. Sa nozzle, sa piston niyo. Okay. Okay? Then, kayo na, sir, bahala mag-spray sa mga gilid-gilid niya para hindi siya gaanong ganit, para smooth. Then, sir, pagka-spray mo doon, 3 lang yun, sir, ha? Yung 2 dito, tapos isa dito. Then, after nun, release. Then, rest. Medyo malakas yung palo niya, guys. Napansin nyo, yung nirelease ko yung slide, medyo may hampas talaga. Kasi, full metal siya, mabigat yung slide niya, kaya matindi yung recoil. Okay. So, next, sir, sa paglagay naman tayo ng bala. So, kasi ito, sir, may kasama siyang reloader. Pwede ka mamili kung itong gagamitin mo or yung reloader na speed reloader. Kapag ito ang ginamit mo, sir, lalagay mo dito yung bala. Lalagay mo dyan yung bala. Which is, kailangan din pala ng reloader, no? Para, ayan, lalagay mo yung bala. And then, ayan. Then, sir, ipupush mo siya papunta dito sa magazine. Pwedeng ganon. Pwede din naman, sir, kung ayaw mo itong gamitin kasi medyo hassle, lalagyan mo pa siya ng bala doon. Pwede din yung speed reloader mo na. Itatapat mo lang siya dito. Tapos ipupush mo na siya, sir. Papasok na yun. Okay? Pero, sige, try muna natin tong reloader na kasama. Then, mamaya, try din natin yung speed reloader. Nakita nyo, sir? So, ayun. So, kada ganito, sir, may label naman eh. Yung dito, hanggang dito, 15 bullets. 15 BBs. So, isang ganon, 15. Tapos, isa pang ganon. So, another 15, 30. Pero, hindi ko na ganong pupunuin kasi, syempre nga, yung spring, para hindi ganong pipit. So, ayun, may 15 na tayo dito, sir. Then, next natin, sir, yung gas. Sa paglalagay ng gas, upside down, sir. Then, kapain mo, sir, kailangan papasok po ito dito, sa bulb po. Yes po. Pag hindi siya pumasok, sir, sisingaw lang sa gilid. Pag may sumisingaw sa gilid, stop natin, sir, kasi sayang lang yung gas mo. Hindi siya pumapasok. Okay? So, bilang tayo, sir, mga 1 to 8 seconds. Yung 1 to 8 seconds na yun, sir, enough yun para sa nilagay natin bala. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, ayun. So, ganun po yung tamang paglagay ng gas, walang sumisingaw sa gilid. Kailangan, sir, diretso. Tapos, sir, wag nakaganyan, wag nakaganon. Kailangan ganito. Kasi, meron kaming client na pataob. Pag ganyan siya naglalagay, tsaka pag ganon, hindi pumapasok yung liquid ng gas. Kaya, kailangan pataob. Okay? Okay. Tapos, ayan, may gas na, may bibis na din. Sprayan na rin natin ng silicone oil. So, tamang pagkasa, sir, maganda, sir, dito hawak mo. Kasi, sir, ito, hindi ito na-access. Yung iba kasi dito nagkakasa, nasanay sila sa ibang barel. So, ito dito. Ganon. Okay? Tapos, sa paglagay, sir, ng magazine, kailangan, sir, malakas. Kasi yung iba, hindi nilalakasan, nalalaglag yung bala. Ay, yung bala, yung magazine. Kala nila nakalak na, pero hindi pa pala. Okay, sir. Lakas. Hatak, tas bitaw. Ready to fire na to, sir. Dun po tayo magpa-fire. Look, medyo igano mo yung target. Itapat mo kayo, sir. Then, sir, dyan po kayo ito. Okay. Kasi na-iram. Tapat lang natin ito, sir. Sir, pahawak mo. Okay, sir. Ubusin po ba? Yes, sir. Ubusin mo po. Okay. So, ayan, sir. Okay. So, ayun. So, nakita nyo, guys, 'di ba? Ang nangyari, nag-open slide.
Ayan, nag-open slide siya. So, ganyan yung mangyayari. So, sir, kunwari, gusto mo pang maglaro, di ba, naubos mo yung rounds ng magazine, gusto mo pang maglaro, set aside mo muna yung pagiging open slide niya. Kung gusto mo pa pong maglaro, sir, magre-reload ka pa ulit. So, papakita ko naman sa iyo, sir, kung paano naman mag-reload sa gantong reloader. Sa pagre-reload, sir, ng gantong reloader, hahawakan mo to, pipisilin mo to magkabila. Para kasi, sir, pag pinush mo to, hindi pupunta kung saan-saan yung bala. Kasi may kontra yan eh. Kanya kontra yan. Okay. Pero madali lang. So, ayun, nalagyan na natin siya ng bala. So, next, sir. Kapag, sir, di ba ang nilagay ko lang is 8 seconds. So, kung ikaw, sir, matagal kang maglalaro, sa tingin mo makakailang magazine ka, mga 15 to 20 seconds po ang ilagay nyo, or mahigit. Hindi naman siya, sir, pumuputok kapag, o sumasabog, kapag sobra yung nilagay mong bala. Ang tendency lang, sir, kapag masyado namang matagal, pero onti lang ipa-fire mo, sayang lang yung gas. Kasi eventually, papasinawin mo. So, dahil naglagay tayo ng BBs at yung gas na nilagay natin na 8 seconds, hindi sapat yon for another round, maglalagay pa po ulit tayo ng gas. So, lagay ulit ako ng 8 seconds ulit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay. So, di ba, sir, parang tunay na barrel kasi. Di ba, ganyan po yung nangyari, nag-open slide. So, pasok mo yung magazine, sir. Then, release. Then, ready to fire na po yun. Huwag nyo na siyang ikakasa. Okay? Kasi, sir, bawal po tayo madoble ang kasa kasi magja-jump. So, may nakapasok na bala doon. Then, makakasa pa, magdadalawa yung bala mo. Okay? So, sige, sir. Gusto mo, sir, ikaw naman? Ikaw naman, sir. Para ma-testing mo po. Tapat ko lang, sir, yung camera. Wait lang po. Ito yung hawak ko. Ito. Sir, stretch your arm. Okay. Sige, sir. Ready to fire? Okay. So, ayun. Na-test fire naman ni sir. Sir, anong nickname mo? Eric. Earl. Ayan, so na-test fire ni Sir Earl tsaka ni Sir Charles. Si Sir Charles, siya yung kumuha talaga nito. Yung si Sir Earl, yun yung pamangkin niya, sir. Pamangkin. Okay. So, ayan. Pagtapos niyo na, sir, gamitin, kunwari, tatabi niyo na, release the magazine, release the slide, then rest the hammer by pressing the trigger, point it down po. So, sir, napansin nyo yung recoil niya, iba yung lakas niya compared dun sa other Pistol. klase ng pistol. So, ayun, kay Desert Eagle mo lang mararamdaman yung ganong recoil kasi full metal siya. Parang tinimbang to ni Big Man, parang 2 kilos, parang ganon something. Okay? Okay, sa mga nag-i-inquire, guys, sinabi ko na po kanina, mag-PM po kayo kasi hindi po dito masasabi yung price, okay? Mag-PM po kayo para masabi sa inyo directly yung price and details. Okay. So, ayun, sir, di ba tapos na tayo mag-fire, nirest natin siya. Then, sir, punta tayo sa magazine. Kapag itatabi mo na siya, bawal po tayo mag-iwan ng gas. Pero kung, kunwari, 3 to 5 days, hindi ka maglalaro, okay lang may gas. I mean, ganito, paano ba i-explain na maayos? Mawawala siya. Kunwari, sir, diba kasi hindi ka maglalaro, pero the next day, maglalaro ka. Kahit huwag mo muna siyang pasingawin. Okay? Kahit i-stock mo muna siya. Pero, kung tatagal, sir, ng 1 week mahigit, much better, niwanan natin siya ng walang gas. Kasi, sir, kung bumalik, okay. So, ayan. Kunwari, sir, tatagal ng 1 week, papasingawin natin, sir. So, sa pagpapasingaw, sir, ito yung output valve. Kapag may laman pa siyang gas, sir, matigas, mahirap. So, ayan, nawawala-wala yung internet.